Sir, parang awa niyo na po. Kailangan ko po kasi ng pera ngayon. At saan mo naman gagamitin? Tanong ni Philip sa kanya. Kailangan ko pong makalikom ng pera para sa kapatid ko. Kaya mo namang gawin yun kung hahanap ka ng disenteng trabaho, miss. Hindi mo kailangang pasukin ng ganitong klase ng trabaho para lang makaipon ka ng pera. Pero, kailangan ko ng pera para sa agarang operasyon ng kapatid ko. Mahinang sagot ni Hanilet. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Alam mo ba ang chismis? Agad na natigil sa paglalakad ang dalagitang si Hanilet nang marinig niya ang bulungan ng mga katulong sa lugar na malapit sa kanya. Marahan siyang lumingon sa dalawang babae na ngayon ay tila ba natutuwa pa nang makuha nilang atensyon ng dalagitang anak ng kapwa nila katulong sa bahay na yon. Nabuntis daw ni Sir Clark si Maribeth. At alam mo pa ang balita, wala raw plano si Sir Carl na panindigan ang anak nilang dalawa. Naku, nakakaawa naman pala siya kung ganun. Anong nakakaawa? Natatawa nitong bulong sa kasama, dahilan upang bahagya pang kumuyom ang mga kamay niya sa labis na pagtitimpi. Ginusto ni Maribeth yun dahil malandi siya. Ano yun? Umaasa siya na paninindigan siya ni Sir Clark? Maganda lang siya, pero hindi sila bagay. At isa pa, sobrang taas naman ng expectations niya na pati si Sir Clark ay maaakit niya. Sa sobrang taas ng pangarap niya na makaawan sa hirap, nagpabuntis siya. Ang ending, hindi pala siya papanagutan ni Sir Clark. Sino ba naman kasi siya para panagutan ni Sir Clark? Natatawang sagot ng isa patungkol sa nanay ni Hanilet. Isa lang siyang hamak na katulong. Sa halip na makinig sa bulungang iyon, ay nagpatuloy na lang siya sa paglalakad palayo. Tila ba tama nga ang mga kumakalat na chismes sa mansyon dahil ng kinagabihang iyon ay naluluha siyang hinatak ni Maribeth patungo sa kwarto nilang mag-ina. Bagamat bata pa siya ng mga panahong iyon, tila ba hindi niya pa lubos na naiintindihan ang mga bagay na nasa paligid niya. Saan tayo pupunta, Nay? Aalis na tayo. Sagot nito sa kanya, bago nanginginig na lumuhod sa harapan niya at agad na pinunasan ng mga luhang lumanda sa pisngi niya. Aalis na tayo rito. Lilipat na tayo. Saan naman po tayo pupunta, Nay? Tanong niya nang mapagtanto niyang wala naman silang ibang mapupuntahan. Muling pumikit si Maribeth at huminga ng malalim. Maging siya ay walang kasiguraduhan sa mga planong pumapasok sa isip niya. Pagkatapos nilang mag-usap at magtalo ni Clark kanina, buo na ang desisyon niya na umalis. Tama nga sinasabi ng ibang tao. Mahal niya si Clark. Ngunit hindi niya naman magawang manatili sa ganitong klase ng sitwasyon. May anak na lalaki si Clark at hindi niya naman gustong magpakananay rito kahit na gustuhin niya pa. Baka nga hindi siya matanggap ng anak nito sa oras na malaman nito ang tungkol sa relasyon nilang dalawa ng tatay niya. Tulad ng ginusto niyang mangyari, tumuloy sila sa plano nilang pag-alis sa bahay na iyon. Sinikap niyang buhayan si Hanilet kasama ang batang nasa sinapupunan niya at kahit na mahirap para sa kanya, ginawa niya ang lahat ng makakaya niya upang hindi humingi ng suporta kay Clark. Nay, okay lang po ba kayo? Tanong ni Hanilet nang tumakbo siya patungo sa direksyon ng ina. May namumuong pawis sa noon nito at base sa ekspresyon ng mukha nito, tila ba may iniinda itong sakit. Nay? Manganganak na yata ako, Hanilet. Sagot ng nanay niya bago kumapit sa braso ng anak. Manganganak na ako, anak. Humingi ka ng tulong sa labas. Bilin pa nito na agad niyang ginawa. May bahid ng pag-aalala ang mukha ng dalagitang bumungad sa harap ng doktor nang sandaling buksan niyang pintuan ng emergency room.
Kamusta po ang kapatid ko, Dok? Tanong nito bago naglakad patungo sa kanya. Okay na po ba sila? Kamusta po si nanay? Okay na ang kapatid mo, Iha. Sagot nito sa kanya na marahan niyang ikinahinga ng malalim. But unfortunately, hindi kinaya ng nanay mo ang panganganak. Ano pong ibig niyong sabihin, Dok? Wala nang nanay mo, Iha. Namatay siya sa panganganak sa kapatid mo. Saad niya, dahilan upang bahagyang lumandas ang luha sa mga mata niya. I'm sorry for your loss, Iha. Nang sandaling talikuran siya ng doktor, doon niya na naramdaman ang bahagyang pangihina ng mga tuhod niya. Bahagya siyang napaluhod sa sahig at kasabay ng paghihinagpis niya sa pagkawala ng ina ay ang takot niya para sa responsibilidad na kahaharapin niya, lalo na ngayong wala na ang nanay niya. Ginawa ni Hanilet ang lahat na makakaya niya upang buhayin ang kapatid. Sa murang edad natuto itong magbanat ng buto. Minsan ay napapadalas ang pagliban niya sa klase at kapag naman kinakailangan niyang pumasok at magpakita sa paaralan, sinasama niya ang kapatid sa pagpasok. Ang bata mo pa masyado, Hanilet, para sa ganitong klase ng responsibilidad. Sambit nito ng guro niya habang buhat ang 6 na buwan niyang kapatid na lalaki. Nabanggit mo sa akin na wala ka ng nanay? Nasaan ang tatay mo kung ganun? Matagal na pong wala ang tatay ko. Habang ang tatay naman ni Jazar ay wala na po kaming balita. Sagot niya bago tuloy ang huminto sa pagsusulat. Kunot noong lumingon sa kanyang guro. Bakit? Kunot noon itong tanong na ipinagkibit balikat niya. So hindi kayo magkapatid ng buo? Parang kapatid mo lang siya sa ina? Muli nitong osyoso na marahan niyang tinanguan. Saan kayo nakatira ngayon kung ganon? Sa dati pa rin po naming bahay, teacher. Mabuti nga po at nakapagpagawa si nanay ng bahay kahit na papano. Dahil kung hindi, baka isa pa po yan sa poproblemahin ko ngayon. Umupo ang guro niya sa bakanting silya na nasa harapan niya bago ngumiti ng tipid sa dalagita. Alam mo ba, bilib na bilib ako sa'yo, Iha. Kahit na marami kang problema, nagagawa mo pa rin buhayin ang kapatid mo. Ni minsan ba hindi man lang ba pumasok sa isip mo na ipaampon siya? Marahan siyang umiling sa tanong nito. Siya na lang pong meron ako, teacher. At saka kahit na anong mangyari, hindi ko siya iiwanan. Kahit nakapalit pa noon ang pag-aaral ko, hindi ko siya bibitawan. Tulad ng ipinangako ni Hanilet sa sarili, ginawa niya ang lahat ng makakaya niya para sa kapatid. Minsan ay 1 beses na lang sila kung kumain sa isang araw upang makatipid at kapag naman may ekstrang pera, itinatabi ito ni Hanilet para sa pampagamot sa kapatid niya. Hindi tulad niya, madalas kasi itong magkasakit. May minsan niya na rin itong dinala sa community clinic. Wala namang ibang nakitang sakit sa baga niya. Wala na po ba talaga akong tatay, ate? Tanong ni Jazar. Marahang umiling si Hanilet bago siya humila ng upuan at umupo sa gilid ng papag na kinauupuan nito. Sa gilid niya may lugaw siyang iniluto. Paborito kasi ito ng kapatid niya, lalo na't may sakit na naman ito ngayon. Bakit mo na naman ba binubuksan ng usapan tungkol sa tatay mo? Biro niya bago humaplos sa noon ng kapatid. Kahit na wala siya, nandito pa rin naman ako Hindi naman kita iiwanan, Jazar. Alam ko naman yun, ate. Sagot nito sa kapatid, kasabay ng pag-iwas ng tingin sa dalaga ngayon ay nakatitig sa kanya. Hindi ko lang talaga mapigilang isipin ang tungkol sa kanya. Hindi ko man lang nakasama ng matagal si nanay. Wala akong tatay. Buong buhay ko ikaw lang nag-alaga sa akin, ate, kaya nakakasama lang talaga ng loob. Alam mo, tantanan mo na kasing pag-iisip tungkol dyan. Sagot ni Hanilet sa kapatid bago siyang umiti rito. Huwag kang mag-alala, Jazar. Kung hindi na ibigay sa'yo ng mga magulang natin ang pagmamahal na hinahanap-hanap mo,
Ako na magpupuwang nun para sa'yo. Okay? Ngumiti ang kapatid niya sa kanya. O siya, tama ng drama. Nagluto ako ng lugaw para sa'yo. Ubusin mo to, ha? Ilang linggo lang ang nakalipas ay may nararamdaman ng kakaiba si Jazar sa dibdib niya. May kung anong tumutusok dito, lalo na sa tuwing hihinga siya. Kaya naman ang sandaling makaramdam na siya ng panghihina, hindi na siya nagtaka pa nang bigla na lamang siyang bumagsak sa sahig. Jazar! Sigaw ni Hanilet, sabay kalong sa bisig ng kapatid niya. Jazar, ano nangyari sa'yo? Gumising ka, Jazar! Nang hindi man lang gumising ang bata sa paulit-ulit niyang pagtawag, doon na siya nagdesisyong lumabas ng bahay upang humingi ng tulong sa mga kapitbahay nila na maidala ang kapatid niya sa pinakamalapit na ospital. Kailangang maoperahan ng kapatid mo, Iha. Saad ng doktor na tumingin sa kapatid niya. Medyo malaki ng butas sa puso niya. Kapag hindi ito naoperahan agad, may chance na baka mas lalo lang lumala ang kalagayan ng kapatid mo. Pero wala po kaming pera para doon, Dok. Mahina niyang sambit na malungkot na nginitian ng doktor. Tumatanggap po ba kayo ng mga services? Magtatrabaho po ako dito sa loob ng ospital, Dok. Gagawin ko pong lahat. Pasensya ka na, Iha. Pero hindi ako makakapagdesisyon para dyan. Mahinang sambit ng doktor bago ngumiti sa kanya ng bahagya at tinapik siya sa balikat. Walang nagawa si Hanilet kung hindi ang nahihinang napaupo sa isa sa mga bakanting upuan na naroroon at doon yumuko upang kalmahin ang sarili niya. Philip! Tawag ni Dr. Rosie nang makita niyang kaibigan na nagmamadaling naglalakad sa koridor ng hospital. Pwede bang isang tabi mo muna ang problema mo dyan sa girlfriend mo? Nasa ospital ka, Philip. Doktor ka rito. Magpaka-professional ka naman. Sa halip na makinig sa kaibigan, kunot noo lang na tinahak ni Philip ang daan patungo sa lobby. Ano ba, Philip? Muli nitong tawag na hindi niya nakinipo. Marahang bumagal ang paglalakad niya nang maramdaman niya ang isang babae na nakayuko sa isa sa mga upuan na naroroon. Sa postura pa lang nito, natitiyak niya ang malaking problema na ang kinahaharap nito. Philip! Fuck! Singal niya bago siya umismid sa hangin at muling naglakad paalis ng lugar na yon. May 2 buwan na silang hiwalay ng ex-fiancé niya. Sa katunayan nga ay may plano na silang magpakasal. Ngunit naudot ang lahat ng iyon nang dahil lang sa babaeng yon. Sino nga bang hindi magagalit kung ang babaeng pinangakuan mo ng kasal ay handa nang magpakasal sa ibang lalaki? Sa ibang lalaki at hindi sa kanya. Hindi niya lubos maisip kung ano nga bang meron sa lalaking yon na wala siya. Mayaman siya, matalino, doktor. Ngunit ipinagpalit lang siya nito sa isang lalaking hindi hamak na mas mababa sa kung anumang tinapos niya. Nang dahil sa nangyari sa relasyon nilang dalawa, tila ba mas lalo lang siyang nawala ng gana sa lahat ng bagay. Hindi na rin siya masyadong nakakapag-concentrate sa trabaho nang dahil sa nangyari. Hindi naman siya pwedeng mang-opera ng isang pasyente kung wala siya sa konsentrasyon, hindi ba? Importante ang konsentrasyon sa trabaho niya. At hindi niya naman pwedeng ipagpasawalang bahala ang tungkol sa mga pinagdaraanan niya. Bakit kaya hindi ka muna magpahinga? Suhestyon ng kaibigan niyang si Carter na minsan silang magkita sa cafe na malapit sa ospital na pinapasukan niya. Come on, Philip. Okay lang magpahinga. Hindi naman pwedeng guguluhin mo na lang ang buong buhay mo sa trabaho mo. Deserve mo ring mag-relax. Sa papaanong paraan naman? Ngumisi ito sa kanya bago sumandal sa kinauupuan niya. Like, bar. Mag-bar tayo. Maghanap ng babae. May alam si Caldre na bar na pwede nating puntahan. Don't worry dahil maganda ron. Medyo secured ang area kaya I'm sure na wala ring makakakita sa iyo ron. Sa kagustuhang matapos ng lahat ng kahibangang ito, nagdesisyon si Philip na sumunod na lang sa suhestyon ng kaibigan. Wala kang ibang gagawin kung hindi ang magpaubaya. Saad naman ni Becca
nang makausap niya ang baguhang si Hanelet. Lumingon siya sa dalaga bago niya ito pinagmasdan magmula ulo hanggang paa. Virgin ka pa, no? Mabilis na gumapang ang kahihiyan sa mukha ni Hanelet. Marahan naman na tumawa si Becca nang makita niyang reaksyon ng dalaga. Okay lang yan, Iha. Yan ang gusto ng mga lalaki rito. Yung mga walang karanasan sa sex. Mga inosente, ika nga nila. Alam mo bang iyan ang gusto nila at hinahanap-hanap ng mga lalaki rito? I'm sure mas malaking kikitain mo kapag nagkataon. Saad nito, naanimong kumbinsido siya sa mga sinasabi niya. Huwag kang mag-alala dahil hindi ka magkakasakit rito. Mga negosyante kadalasan ng mga naririto. Malay mo makakuha ka ng lalaki na magmamahal at makakaahon sa inyo ng kapatid mo. Hindi ba? At isa pa, gagamit naman sila ng proteksyon at nakasaad naman yun sa kontrata. Marahan siyang tumango sa lalaking kausap niya bago niya naramdaman ang panginginig ng mga kamay niya nang dahil sa takot at matinding pangamba. Kailangan niya ng pera para sa operasyon ng kapatid niya. Ang sabi ng doktor na nakausap niya ay kailangan na nito ng agarang operasyon at hindi pa sapat ang ipon niya para maumpisahan ang operasyon. Wala naman siyang ibang mautangan, kaya naman kahit nalabag sa kalooban niya, ito na lang ang kaisa-isang paraan na pumasok sa isip niya. Ang ibenta ang sarili niya sa lalaking hindi niya naman kilala. Ikaw si Hanelet? Tanong ni Philip nang tuluyan na silang iniwan sa pribadong kwarto ng lalaking nagpakilala sa kanya sa babaeng nasa harap niya. Ang sabi ng agent na nakausap ko, virgin ka pa raw? Nanginginig siyang tumango bago siya nagbaba ng tingin. Napansin naman ni Philip ang bahagya niyang panginginig, kaya naman bahagya siyang napangisi sa sarili niya. Ni minsan ay hindi pumasok sa isip niya ang gumalaw ng babae. Kahit na minsan ay pinipilit na rin siya ng mga kaibigan niya sa ganitong setup. Patuloy lang siya sa pagtanggi. Ang pangako niya sa sarili noon ay hindi siya papasok sa ganitong klase ng gawain. Unless kasal siya sa babaeng makakasama niya sa iisang kama. Hindi niya tuloy napigilang matawa sa sarili habang iniisip ang sitwasyon niya ngayon. Don't worry. I'll be gentle. Saad niya bago niya nilapitan si Hanelet na animong na estatwa na sa kinatatayuan niya. Wala ka namang ibang gagawin kung hindi ang sumunod sa mga utos ko. Kapag sinabi kong lumuhod ka, luluhod ka lang. Walang nagawa si Hanelet kung hindi ang sumunod sa utos ni Philip. Inutusan siya nitong magubad ng suot bago siya nito pinahiga sa kama. Halata naman sa mga kilos ng dalaga na napipilitan lang siya sa mga ipinapagawa ng lalaki sa kanya. Kaya naman hindi na iwasan ni Philip ang magtaas ng kilay, lalo na nang sandaling pumikit ito nang magdesisyon ng binata na humiga sa gilid niya. If you don't want to, hindi naman kita pipilitin, miss. Saad ni Philip. Agad na nagmulat si Hanelet nang maramdaman niyang binalutan siya ng kumot ng binatang nasa gilid niya. Halos mamula rin ang kabuuan ng mukha niya nang makita niyang nakahubo na ang pangitaas nito. Hindi niya maitatangging maganda ang katawan ng binata. Okay lang ako, sir. Medyo kinakabahan na ako pero okay lang po. Okay lang po ako. Nanginginig niyang sabit, dahilan upang mahinang natawa si Philip, kasabay ng pag-iling. Sir, parang awa niyo na po. Kailangan ko po kasi ng pera ngayon. At saan mo naman gagamitin? Tanong ni Philip sa kanya. Kailangan ko pong makalikom ng pera para sa kapatid ko. Kaya mong gawin yon kung hahanap ka ng desenteng trabaho, miss. Saad ni Philip na ikinababa ng tingin niya. Hindi mo kailangang pasukin ang ganitong klase ng trabaho para lang makaipon ng pera. Pero, kailangan ko ng pera para sa agarang operasyon ng kapatid ko. Mahinang sagot ni Hanelet. Nang dahil sa narinig, agad na nangunot ang noon ni Philip nang dahil sa sinabi nito. Operasyon? Tumango siya.
Kailangan niya pong sumailalim sa operasyon sa lalong madaling panahon. Ayoko mawala sa akin ang kapatid ko nang wala akong nagagawa para sa kanya. Siya na lang ang meron ako. Kapag nawala siya, parang nawala na rin ako ng pamilya. Nang dahil sa narinig ay wala nang ibang nagawa si Philip kung hindi ang bumunot ng pera para ibigay sa dalaga. Walang nangyari sa kanila, kaya naman expected na ni Hanilet na wala siyang makukuha mula sa lalaki. Kaya naman nang makita niyang nag-abot ito ng 20 mil sa kanya, doon na siya nakaramdam ng gulat at pagtataka sa ikinilos ng lalaki. Sir, tanggapin mo yan. Pero wala naman pong nangyari sa atin. Bakit? Gusto mo bang galawin kita? Natatawa nitong sambit na mas lalo niyang ikinapula. Ginagawa mo ang bagay na to para sa kapatid mo. And I get it. Hindi ako tulad ng ibang lalaki na mapagsamantala sa kahinaan ng ibang tao. Don't worry dahil alam kong pinagdaraanan niyo ng kapatid mo ngayon. Dress up. Ihahatid na kita palabas. Maraming salamat po, sir. Naiiyak niya yung sambit bago yumakap sa lalaki at mabilis na umalis sa kama, dala ang kumot na ipinantabing niya sa mura niyang katawan. Wala namang nagawa si Philip kung hindi ang mangiti at magbihis na rin hindi kalaunan. Hanilet Ventura? Patanong niyang basa sa papel na ibinigay ng dalaga sa kanya. Marahan siyang tumango sa binata at matamis na ngumiti. Kanina lang ay nagtataka siya sa kung bakit siya nito inutusang ilista ang pangalan niya sa papel. Inutusan rin siya nito na isulat sa papel ang tungkol sa pangalan ng kapatid niya. Sa kung saang ospital nga ba ito nakakonfine at sa ilan pang impormasyon na may kinalaman sa sakit ng kapatid niya. Pamilyar ang pangalan niya sa akin. Bulong ni Philip sa sarili kasabay ng paglingon sa babae ngayon ay naglalakad na papasok sa ospital na sila mismo ang nagmamayari. Bagamat kulang pa rin ang hawak niyang pera para sa operasyon ng kapatid niya, sinikap niya pa rin gawin ang lahat na makakaya niya. Nang malapit nang dumating ang araw ng operasyon para sa kapatid niya, hindi na siya nagdalawang isip pa na magtungo sa department kung nasaan ang billing officer. Pangako po, babayaran ko yung kulang sa mga susunod na araw. Sambit niya habang pinagmamasdan ng billing officer ang promissory letter na iniabot at ginawa niya kanina. Kailangan niyo po kasing sumailalim sa operasyon agad. Baka po kasi may mangyayaring masama sa kapatid ko. Lalo na kung ipagsasawalang bahala akong tungkol sa operasyon niya. Parang awa niyo na po. Pwede ko naman po kayong bigyan ng ilang araw na palugit. Sambit nito na marahan niyang tinanguan. Just make sure na masisettle niyo po lahat ng bills bago pa man siya makalabas ng ospital. Opo, maraming salamat po. Natutuwa niyang sambit. May ngiting nakaukit sa labi niya nang dumiretso siya sa kwarto ng kapatid. Hindi niya alam kung bakit tila ba nasa pribadong kwarto ang kapatid niya. Noong nakaraan lang ay naroon sila sa ward kung saan nila kasama ang ibang pasyente. Halos magulat nga siya nang ipinagbigay alam sa kanya ng ilang nurse na naroon at inilipat na raw si Jazar sa isang pribadong kwarto kung saan siya lang ang pasyenteng naroroon. Ate, mahinang tawag ng kapatid niya nang makita niyang pumasok ang kapatid. Pasado 1:00 na ng hapon, kumain ka na po ba? Mahina siyang ngumiti sa kapatid bago marahang tumango rito. Nagugutom ka ba, Jazar? Gusto mo ba bilhan kita ng pagkain sa labas? Pwede po ba akong kumain, ate? Oo naman. Natatawa niyang sambit na mahina nitong ikinangiti. Gusto mo ba? Ano bang gusto mong pagkain? Kahit ano lang, ate. Yung masarap, pero hindi mahal. Yung kaya lang ng budget. Sagot nito sa kanya na marahan niyang ikinangiti. Pero kung wala ka talagang pera, ate, okay lang, hindi naman ako gaano nagugutom. May pera ako. Palagi ako may pera, basta't ikaw ang nanghihingi. Aniya sa kapatid bago siya lumapit dito at hinalikan ang ulo nito. Hintayin mo pala ako rito kung ganun ha. Bibilhan kita ng pagkain sa labas. Salamat, ate.
Sabit nito sa kanya na ikinangiti niya bago siya nagtungo sa labas upang maghanap ng pagkain. Sa totoo lang ay wala talaga siyang ekstrang pera. Hindi niya naman pwedeng galawin ang 20,000 na ibinigay sa kanya ng lalaking nakausap niya nitong nakaraang linggo. Kaya naman kahit nagustuhin niya mang bilhan kahit na prutas lang ang kapatid niya, wala na rin naman siyang nagawa. Ayaw niya namang bumalik sa kwarto nito upang sabihin lang na wala siyang pera. Nangako na siya sa kapatid kaya naman natatakot na rin siyang bawiin ang ipinangako niya rito. Kuya, tawag ni Hanelet sa janitor na nakita niyang naglilinis ng mga table sa cafeteria na naroroon. Nakangiti siyang lumapit rito habang ang matanda naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang kunot noo siyang pinagmasdan sa paglapit sa direksyon niya. Itatapon niyo na po bang lahat ng yan? Tanong niya sa matanda kasabay ng pagbaling sa mesang naglalaban ng mga pagkaing tira-tira. Okay lang po ba na hingin ko na lang iba sa mga yan? Bakit Eneng, ipapakain niyo ba sa aso ninyo? Tanong ng matanda na nahihiya niyang tinanguan. Ay oo sige, teka lang tutulungan kita. Agad na nanlaki ang mga mata ni Hanelet nang makita niyang pinagsama-sama ng matanda ang mga pagkaing naroroon sa isang supot. Nako tatang, ako na po ang bahala. Aniya, dahilan upang kunot noong lumingon ang matanda sa kanya. Medyo maarte po kasi yung aso namin. Ayaw niya nang pinagsasama-sama ang mga ulam sa iisang supot. Nako, ganun ba? Sagot na lang nito sa kanya bago niya tuluyang nilubayan ang dalaga. Agad na dinampot ni Hanelet ang mga pagkain pwede pang i-recycle. May ilan sa mga prutas ang naroroon na hindi pa nagagalaw. Ang ilan naman ay mga sandwich na hindi rin gaanong nagalaw ng mga kumain sa table na to. Hindi lubos maisip ni Hanelet na darating din pala ang ganitong pagkakataon sa buhay nila. Sanay na silang kumain sa lata ni Jazar. Ngunit tila ba ito pa lang ang kauna-unahang pagkakataon na sinubukan niya ang ganitong klase ng bagay para lang makasurvive at makatipid. Sigurado ka ba na para sa mga aso mo yan? Tanong ng matanda nang binalikan niya ang dalaga. Opo, thank you po. Nagmamadali niyang sabit bago tumakbo paalis. Rinig niya ang pagtawag ng matanda sa kanya. Ngunit sa halip na kibuin pa ito ay nagdesisyon na lang siya na magpatuloy sa pagtakbo upang makaalis na sa kahihiyang iyon. Tumakbo pala Yudo. Saad ng matanda na makalapit siya sa pinakasulok na bahagi ng cafeteria. Hindi ko na po siya naabutan eh. Lumingon si Rosie sa kanya at kunot noong nilingon ang kaibigan. Ano naman ngayon kung namumulot siya ng pagkain, Philip? Do you know her? No? Sagot ni Philip sa kaibigan bago siya nanahimik. Ate! Nakangiting bati ni Jazar nang makita niyang pumasok sa loob ng kwarto niya si Hanelet. May dala itong mga prutas at pritong manok na ikinalaki ng mga mata niya. Saan mo naman nakuha ang lahat ng to, ate? May pera ka? Nangutang lang ako para makakain ka. Sagot nito sa kapatid bago niya marahang hinaplos ang ulo ng namumutlang bata. Kaya mo bang kumain ng mag-isa o susubuan pa kita? Kaya ko na ate, big boy na ako eh. Sagot niya sa kapatid, nanginitian lang nito. Sigurado ka ba talaga ate na kumain ka na? Mukha kasing pagod ka at kulang ka sa kain. Huwag mo na akong alalahanin pa, Jazar. Okay lang ako. Sagot niya sa kapatid. Unahin mo na sarili mo bago mo ako isipin. Hindi niya pa man ipagpatuloy ang sasabihin, ay narinig na nilang dalawang pagkalam ng sikmura niya. Natatawa siyang bumaling sa kapatid nang mapagtanto niyang napalakas ang pagkalam ng sikmura niya nang dahil sa gutom. Mukhang iba naman ang sinasabi ng sikmura mo, ate. Saad nito, bago yumakap sa kapatid, na ikinangilid ng luha sa mata ni Hanelet. Pwede tayong maghati, ate. Masyadong marami tong binili mo para sa akin. Hindi naman mauubos ang lahat ng to nang ako lang. Samahan mo na ako sa pagkain, ate. Hindi na, Jazar. Kailangan mo yan. Saad ni Hanelet bago siya humalik sa noon ng batang kapatid. Okay lang si ate. Matitiis ni ate ang lahat. At isa pa, mas kailangan mo yan kumpara sa akin. Isang matamis na ngiti ang iginawad nito sa kanya
bago ito nagdesisyong magbaba ng tingin sa kapatid. Wala namang nagawa si Honelet kung hindi ang ayusin ng tikwas ng buhok sa noo ng kapatid. Pasensya na ate kung puro problema lang ang hatid ko sa'yo. Shhh! Huwag mo nga akong ganyanin, Jazar. Pinapaiyak mo naman ako Singhal niya sa kapatid. Dahilan upang mabilis na lumandas ang luha sa gilid ng mga mata ni Honelet. Hindi mo kasalanan kung bakit sakitin ka, Jazar. Hindi mo kailangang humingi ng pasensya. Responsibilidad kita. At nangako ko sa nanay nating dalawa na poprotektahan at aalagaan kita. Baliwala itong pagtitiis sa akin, Jazar. Ang importante ngayon ay gumaling ka na. Okay? Pasensya na. Yan ka na naman Sambit ni Honelet dahilan upang bahagyapang natawa si Jazar. Pinanood niya lang na kumain si Jazar habang siya naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang malungkot lang na pinagmasdan ng kapatid. Madalas na kumulo ang tiyan niya nang dahil sa labis na gutom. Nararamdaman niya rin ang bahagyang pandidilim ng mga mata niya nang dahil sa labis na gutom at pagod. Saan ka pupunta, ate? Bibili lang ako ng tubig natin. Mahina niyang sagot bago siya lumabas ng kwarto ni Jazar. Malungkot niyang tinahak ang lobby at halos mapatalon siya sa gulat nang bigla na lamang siyang kalabitin ng janitor na nakausap niya kanina. Kuya? Kumain ka na ba, iha? Tanong nito dahilan upang nahihiya siyang magbaba ng tingin. Kinuha ng matandang lalaki ang 2 styro ng pagkain na bilhin niya sa cafeteria kanina at pilit na ibinigay kay Honelet kahit na ilang beses niya na itong tinanggihan. Mahirap magbantay ng taong may sakit, iha. Lalo na kung wala kang kain. Sige ka, baka ikaw naman ang magkasakit at ma-ospital niyan. Malungkot siyang ngumiti sa matanda bago niya tuluyang tinanggap ang ibinigay ng matanda sa kanya. Salamat po, kuya. Walang anuman. Sagot nito sa kanya bago ito naglakad paalis habang tulak ang housekeeping cart na dala nito. May kasama ng tubig ang ibinigay sa kanya ng matanda. Dahilan upang nangingiti-ngiti siyang bumalik sa kwarto ng kapatid. Agad na nangunot ang noon niya nang makita ang mga prutas at mga pagkain na nakapatong sa table. Saan galing ang lahat ng to? Tanong niya sa kapatid bago niya nakita ang bouquet ng bulaklak na kasama ng mga pagkain yon. Walang kasamang letter sa bulaklak, kaya naman halos mangunot ang noon niya nang dahil sa kuryoso. Jazar, kanino galing lahat ng to? Kay Doc po, ate. Nakangiting sambit ng kapatid niya na ikinakunot ng noo niya. Nanggaling siya rito kanina. Tinanong niya pa nga ako kung kumain na raw ba ako. Ang sabi ko, opo. Tapos may dinala siyang mga pagkain para sa atin daw. Nagdala rin daw siya ng bulaklak para sa nagbabantay sa akin. Agad na namula ang mukha ni Honelet nang dahil sa nangyari. Bago niya nakangiting pinagmasdan ng bulaklak na sinasabi ng kapatid niya. Ilang araw lang ang nakalipas ay dumagsa ang mga prutas at pagkain para sa kapatid niya. Hindi naman kilala ng kapatid niya kung sino ang doktor na tinutukoy nito. Wala naman siyang kilalang doktor sa ospital na ito. Kaya naman wala rin siyang ideya sa kung sino nga ba ang doktor na nagpapadala ng mga pagkain at bulaklak para sa kanilang dalawa ng kapatid niya. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng operasyon ng kapatid niya. Kahit anong mangyari, lalaban ka, okay? Pagpapalakas niya sa loob sa kapatid niya ngayon nakaupo sa wheelchair. Nakahanda na rin siyang ilipat sa OR ngayon para sa operasyon niya. Gagalingan mo, okay? Opo naman, ate. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Nakangiting sabat ng nurse, dahilan upang nakangiti siyang bumaling ng tingin dito. Magaling na doktor ang mag-oopera sa kanya. Kaya nasisigurado ko pong magiging maayos ang kapatid niyo ron. Sana nga. Sambit niya sa nurse bago siya nakangiting lumingon sa kapatid. Ilang oras din ang itinagal ng operasyon ng kapatid niya at nang sandaling natapos ang operasyon nito, hindi na siya nagdalawang isip pa na magtungo sa billing department upang manghingi na agad ng billing statement.
Pwede naman sigurong sa bahay na lang sila magpagaling, hindi ba? Natitiyak niya kasi na mas lalo lamang lolobo ang bills kung mananatili pa sila roon ng ilang araw. Bakit po 0 ang bill ng kapatid ko, ma'am? Tanong niya sa billing officer na ngayon ay nakangiti na nakatitig sa reaksyon niya. Ma'am, inoperahan po ang kapatid ko kahapon. Nagpa-opera po ang kapatid ko sa puso. Si Doc Philip na po ang sumagot sa operasyon ng kapatid niyo, ma'am. Hindi niyo na po kailangang magbayad dahil libre na po ang operasyon ng kapatid ninyo. Ganun po ba? Natutuwa niyang tanong bago muling lumingon sa billing officer. Saan ko po kayo mahahanap si Dr. Philip? Gusto ko po sanang personal na makapagpasalamat sa ginawa niya sa kapatid ko. Ay hindi ko po sigurado kung nasan siya ngayon, ma'am eh. Pero ibigay ko na lang po sa inyo yung room kung saan niyo po mahahanap yung opisina niya. Thank you po. Natutuwa niyang sambit. Hinintay niya lang ang room number na ibinigay ng billing officer sa kanya bago siya nagdesisyong sumakay ng elevator upang makarating siya sa opisina nito. Wala naman ito sa opisina niya na makarating siya, kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang muling sumakay ng elevator at dumiretso na lang sa kapatid niya. Sa susunod ko na lang siya pasasalamatan. Aniya sa sarili nang may ngiti na kaukit sa labi. Pagbukas niya ng pintuan ay agad siyang natigilan sa pagpasok nang makita niya ang doktor na umopera sa puso ng kapatid niya. Bagamat nanghihina, nagawa pa ring iangat ni Jazar ang paningin niya bago lumingon sa dalagang kakapasok lang. Ate! Tawag niya rito, ngunit hindi man lang lumingon si Hanelet sa kanya. Dok, nandito na po yung kapatid ko. Baling niya sa doktor. Abala sa pagsusulat sa patient's chart ang doktor. Nang marinig ang balita ng pasyente niya, doon na nagdesisyon ang lalaki na lumingon sa pintuan kung nasaan si Hanelet. Sir? Gulat na sabik na Hanelet, nagmamukhaan niya ito. Walang ibang nagawa si Philip kung hindi ang ngumisi sa dalaga, na ngayon ay tila ba pinagsakluban ng langit at lupa. Gulat na gulat siya nitong pinagmasdan mula ulo hanggang paa. Kaya naman walang nagawa si Philip kung hindi ang lihim na matawa. Long time no see, Miss Hanelet. Bati nito sa kanya bago tuluyang ibinaba ang patient's chart ng kapatid niya. Paano ba yan? Marami ka ng utang sa akin. Biro niya sa dalaga upang maibsan lang ang gulat sa mukha nito. Nahihiyang nagbaba ng tingin si Hanelet bago lumingon sa kapatid niya at sinubukang kamustahin ito. Siya po pala ate yung doktor na palaging nagdadala ng prutas at bulaklak sa akin. Balita pa ng kapatid niya, dahilan upang maramdaman ni Hanelet ang bahagyang pag-init ng mukha niya nang dahil sa kahihiyan. Minsan nga po ate, nahihiya na po ako kay Doc. Palagi kasi siyang bumibisita sa akin sa tuwing wala ka. Palagi niya akong kinukumusta kung okay na nga ba ako. Ganon talagang trabaho namin, big boy. Sagot ni Philip sa kanya sabay kindat kay Jazar at baling naman sa kapatid nitong kanina patahimik. Ganyan mo ba ako pasalamatan, Miss Hanelet? Magkakilala po kayo, Doc? Kilala ko ang kapatid mo. But I'm not sure kung kilala niya nga ba ako. Sagot niya sa bata, kasabay ng paglingon kay Hanelet na ngayon ay panay ng pag-iwas ng tingin sa kanya. Ang sabi ni Jazar, madalas ka raw wala. Saan ka nga ba nagpupunta, Miss Hanelet? Naghahanap lang ng pera para sa operasyon niya. Sagot nito sa kanya bago nagdesisyong mag-angat ng tingin sa doktor upang magpasalamat. Salamat nga po pala, Dok, sa pagpapa-opera sa kapatid ko at sa pagsagot ng lahat ng gastusin. You can count on me. Sagot nito sa kanya. Alam mo ba ate na si Doc Philip ang may-ari ng ospital na to? Balita ni Jazar, dahilan upang mas lalong magulat si Hanelet. Shhh! Tatay ko ang may-ari. Hindi ako, Totoy. Sagot ni Philip sa kanila bago sila nagtawanan. Hindi nagtagal ay tila ba naging komportable na rin si Hanelet sa presensya ni Philip. Madalas itong magpunta rito upang i-check ang magkapatid
At kapag wala naman siyang rounds, dito na siya agad diretso upang silipin ang dalawa. Madalas ay may dala itong pagkain na minsan ay pagsasaluhan pa nilang tatlo habang nagkukwentuhan. Samantala, nakarating naman kay Clark ang tungkol sa ginawang panlilibre ng anak niyang si Philip sa isa sa mga pasyente ng ospital. Simula na maghiwalay sila ni Maribeth, tila ba mas lalo lang itong nawalan ng puso para sa ibang tao. Kung dati ay nagagawan pa nito ng hingian ng tulong ng ibang kapuspalad, ngayon naman ay hindi na nila ito magawang lapitan. Tila ba mas lalo lang naging bato ang puso nito simula na maghiwalay sila ng dati niyang katulong na aminin niya man o sa hindi ay minahal niya ng lubusan. Ang hayop na yan. Singhal niya patungkol kay Philip bago siya nagmarcha patungo sa patient's room kung nasa ng tatlo. Mabilis niyang binuksan ang pintuan ng kwarto at susugod na sana sa anak, ngunit agad siyang natigilan nang mamukhaan niya ang mukha ng dalagang nakita niya na noon. Balak niya sanang sigawan si Philip nang dahil sa ginawa nito. Ngunit nang makita niyang pamilyar na dalaga, dito na tuluyang nag-iba ang galit na namuo sa puso niya kanina. Hanilet? Gulat nitong sambit sa babae. Agad na napatayo si Hanilet sa kinauupuan niya. Hanggang ngayon ay nakatanim pa rin sa alaala niya ang mukha ng lalaking nang iwan sa kanila ng nanay niya. Bagamat tumanda na ito, naaalala niya pa rin ang pagmumukha nito. Anong ginagawa mo rito, Iha? Gulat niyang tanong sabay lingon sa batang lalaki na kamukhang kamukha ni Philip noong maliit pa lamang ito. Anong ginagawa niyo rito? Huwag po kayong mag-alala. Wala po kaming intensyon na guluhin kayo ng pamilya niyo. Sadyang nagkaroon lang kami ng problema ng kapatid ko. Kinailangan niyang operahan. Kapatid mo? Gulat nitong tanong, sabay lingon at paglapit sa kama kung nasaan nakaupo si Jazar. Anak ni Maribeth? Bakit niyo po kilala ang nanay ko? Tanong ng batang lalaki. Bahagyang nanginig ang labi ni Clark bago naluluhang lumingon kay Hanilet na ngayon ay tila ba kuryoso sa mga ikinikilos niya sa harap ng tatlong ngayon ay nakatingin sa kanya. Nasaan ang nanay niyo, Iha? Baling niya sa dalaga. Bahagyang nagdilim ang mga mata ni Hanilet bago siya nagbuntong hininga at umiling sa lalaki ngayon ay naghihintay sa isasagot niya. Matagal na wala si nanay. Namatay siya sa panganganak sa anak niyang dalawa. Sagot niya bago siya lumingon kay Jazar. Tinatanong mo sa akin kung buhay pa ang tatay mo, hindi ba? Nasa harap mo nang hinahanap mo, Jazar. Dagdag pa niya sa kapatid. Dito na nagdesisyon si Clark na tuluyang yakapin ang anak niya. Wala namang nagawa si Jazar kung hindi ang hayaan ng lalaki na yakapin siya, habang si Philip naman ay gulat na gulat sa nalaman. Hindi nagtagal ay nagdesisyon na rin si Clark na magpaliwanag sa dalawa. Maging si Philip ay nagulat din sa nalaman niyang kapatid niya pala sa ama ang batang tinulungan niya sa operasyon. Nang tuluyan na ngang makarecover si Jazar sa operasyon, doon na nagdesisyon si Clark na kuhanin ito. Ibibigay mo ako sa kanya, ate? Naiiyak na tanong ni Jazar na makausap niya ang kapatid. Abala ito sa pagbabalot ng mga gamit ng kapatid. May lungkot na namutawi sa mukha niya nang marinig ang tanong nito sa kanya. Mahirap para sa kanya ang marinig ang kapatid. Tila ba may hinanakit sa boses nito na hindi niya magawang pakinggan. Mas gaganda ang buhay mo kung nasa kanya ka, Jazar. Makakapag-aral ka pa. Ayoko, ate. Hindi ako sasama sa kanya. Sagot nito sa kanya bago na upo sa kama. Hindi ako sasama sa kanya, ate, kahit anong mangyari. Huwag kang umiyak ng umiyak dyan at kakaopera mo lang. Bili ni Hanilet. Bago pa man sila tuluyang mag-away, pumasok na sa loob si Clark kasama ang anak nitong si Philip na ngayon ay nakapasid sa dalaga. Oh, bakit hindi ka pa nag-aayos, Iha? Nakangiting tanong ni Clark, dahilan upang kunot noo itong lumingon sa kanya. Sasama ka sa amin sa mansyon. Kayong dalawa ni Jazar. Magmula ngayon, doon na kayo titira kasama ko. Hindi po pwede, sir.
Sagot nito, kasabay ng malungkot na pagngiti sa matanda. Si Jazer lang po ang anak mo. Simula nang tumuntong kayo sa bahay ko noon, anak na ang turing ko sa'yo, iha. Kaya sumama ka na sa amin. Saad pa nito. Lumingon si Honelet kay Philip at halos ngumimi siya nang makita niyang tumango ito sa kanya. Ginawa ni Clark ang lahat ng makakaya niya upang makabawi sa dalawa simula nang lumipat ito sa mansyon kasama niya. Hindi nagtagal ay unti-unti na rin nakapagpalagayan ng loob sina Philip at Honelet. Wala rin namang problema kay Clark kung ligawan ni Philip ang ate ng anak niya. Kaya naman hindi kalaunan ay tuluyan na nga niya itong binigyan ng blessings. Hindi ko talaga ina-expect na ganito ang mangyayari. Saad ni Honelet nang matapos ang kasal nilang dalawa. Kasalukuyan silang nasa Sweden at doon pansamantalang magbabakasyon pagkatapos ng kasal nilang dalawa kahapon. Naroon silang dalawa sa kama habang mahigpit niyang niyayakap si Philip. Ang akala ko dati, mawawala na lang ng basta sa akin ng virginity ko. Saad niya bago tumingala kay Philip na ikinangiti nito. Nagpasalamat pa ako nung una dahil hindi mo ako ginalaw. Bandang huli, ikaw pa rin palang makakakuha. Nang dahil sa narinig ay bahagyang natawa si Philip. Bakit pakiramdam ko parang dismayado ka sa nangyari? Biro niya sa asawa na tinawanan lang nito. Masuyo niyang hinalikan ang noo ng asawa bago maaliwalas na ngumiti rito. At least may magandang pinatunguhan ng sakripisyo mo, hindi ba? At hindi lang yon, nakabingwit ka pa ng doktor. Biro pa nitong dagdag na ikinatawa nilang dalawa. At dito nagtatapos ang ating kwento. Ano iyong napulot na aral? Pakilagay ng iyong komento sa ibaba. Maraming salamat sa lahat ng nakinig ng kwento ni Kyla noong isang araw. Ang napili kong comment mula sa istorya natin ay galing kay Pinky Amador. At ang sabi niya, how touching this story. If my father's alive, I miss him so much, but he will not come back again because he is in heaven. I love my father so much. Muli, maraming salamat Miss Pinky Amador. At maraming salamat din sa lahat ng mga nakikinig. Hihintayin ko po ang inyong mga comments. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sir, parang awa niyo na po.